Isinilang tayo na may hangaring mabuhay. Tayong mga tao ay pinag-isa ng ating pagnanasang mabuhay. At kapag ang buhay ng tao ay nanganganib, ang tao ay nag-iisip ng di kapanipaniwalang kabayanihan upang iligtas ang iba. Ang katotohanan ay wala sa ating gustong mag-isip ng totoo, na ang buhay ng bawat isa sa atin ay nasa panganib. Hindi lang panganib, lahat tayo ay hinatulan ng kamatayan. Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ay nakalalasong sangkap, ito'y nakamamatay. Bakit? Sapagkat hinihiwalay tayo sa pinanggalingan ng buhay, ang Diyos, na may lalang sa atin, at ang bawat isa sa atin ay nagkasala. Roma 3:23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:10-12. Walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang ating orihinal na magulang, sina Adan at Eva, na kung saan ang buong lahi ng tao ay nagmula, ay piniling mapahiwalay sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos at ginawa ang gusto nila. Roma 5:12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang natural na bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kamatayan mula sa kasalanan ay 100%. Si Adan ay namatay dahil sa kanyang kasalanan. Ganon din ang lahat ng nagmula sa kanya, kabilang tayo roon, maliban na may sumagip sa atin. Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Lahat tayo ay nagkasala. Nagkasala tayo sa ating sariling gawa, salita, at kahit sa ating pag-iisip. Isipin nyo ang hindi mabilang nating kasalanan sa bawat araw. Isaiah 59:2. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan ng buhay, at nang si Adan ay nagkasala, siya ay nagsimulang mamatay. Lahat tayo ay nahatulan nga ng kamatayan. Datapwat ang Diyos ng pag-ibig ay hindi sinabi sa atin ang resulta ng kasalanan, hanggat hindi ibinigay sa atin ang pag-asa ng kaligtasan. Narito ang mabuting balita. Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaligtasan, ito ay isang kaloob. Hindi tayo karapat-dapat dito. Hindi mo ito kikitain. Hindi mo ito mabibili. Mas maraming tao ang naniniwala na may mga taong tumatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ang ibang tao naman ay hinahampas ng kadena at latigo ang kanilang katawan upang magkapasa-pasa. Ang iba'y nagpapapako sa paniniwalang kapag pinahirapan nila ang kanilang katawan ay papaboran sila ng Diyos. Maraming Kristiyano ang hindi sinasadyang gumagawa rin ng ganoong mga bagay. Sila'y sumisimba, nagbibigay ng handog at sinusunod ang ginintuang tuntunin. Iniisip nila na sasang-ayunan sila ng Diyos at karapat-dapat silang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, posible ba yon? Maaari bang sa pamamagitan ng pisikal na pagpaparusa, pagdadalamhati o paggawa ng kabutihan ng tao, ay masusuhulan niya ang Diyos upang mapatawad at mabigyan siya ng buhay na walang hanggan?
Efeso 2:8 at 9. Ang sabi ng Biblia, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Hindi natin maililigtas ang ating mga sarili ng sarili nating mga gawa. Dapat tayong manangan sa biyaya ng Panginoon at ng kanyang pag-ibig na ibinigay ng libre sa atin. Kung mapag-iipunan natin ang kaligtasan, hindi na po ito kaloob. Subalit bakit ang makapangyarihang Diyos na siyang namumuno sa sanlibutan ay nag-aalala tungkol sa mga tao sa planetang ito? Bakit hindi na lang niya ito pabayaan, ang makasarili at mga rebeldeng mga tao, at hayaang magdusa sa resulta ng kasalanan nila? Ang sagot ay matatagpuan sa aklat ng unang Juan 4:8. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang kanyang mga anak dito sa lupa ay nagkasakit ng sakit ng kasalanan. Dahil doon ay lalong minahal sila ng Diyos. Kahit kailan ay hindi iniisip ng Diyos na lumayo sa atin. Hindi man lang niya inisip na iwan tayo upang magdusa at mamatay bilang resulta ng ating paghihimagsik. Ayon sa 2 Pedro 3:9, ang sabi ng Biblia, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Mabuti ka man o masama, mahal ka ng Diyos at nais ka niyang maligtas. Hindi niya nais na ikaw ay mamatay. Gayunman, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay naghimagsik laban sa Diyos at sinira ang kanyang kautusan. Datapwat ang paglabag sa utos ng Diyos ay higit na seryoso, sapagkat inihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos, ang nag-iisang makatutulong at makapagliligtas sa atin. Kahit na ang Diyos ay Diyos ng walang hanggang pag-ibig, siya rin ang Diyos ng katarungan. Sa bundok ng Sinai ay ipinakilala niya ang kanyang sarili. Exodo 34:6-7. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ito turing na walang sala ang may sala. Mayroon pa bang solusyon? Mayroon pa bang paraan? Mayroon pang paraan upang iligtas tayo at manatiling may katuwiran. Nakatagpo siya ng perpektong panghalili na namatay sa ating lugar, nagbayad ng ating kasalanan upang tayo ay mabuhay. Ganito ang paliwanag ni Juan sa aklat ng Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus na nabuhay dito sa lupa bilang tao, nakaranas din ng mga problema at mga tukso tulad ng nararanasan natin. Namuhay siya ng buhay na may ganap na pagsunod. Kaya bilang kinatawang walang kasalanan, nagboluntaryo si Jesus na akuin ang ating mga kasalanan upang mamatay sa ating kapakanan. Roma 5:19. Sinulat ni Pablo, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi ang mabigyang kasiyahan ang galit ng Diyos. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang maligtas tayo sa kasalanan. At mahal tayo ng Diyos, kaya pumayag siyang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. Si Jesus ang kordero ng Diyos, ang isinakripisyong kordero. Nagbibigay ng pag-asa at kasiguruhan ng pagpapatawad at kaligtasan. Juan 1:29. Si Jesus ang tunay na sakripisyo. Nang si Jesus ay bibinyagan na, sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos
na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa aklat ng unang Pedro 2.22, siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. At ipinataw ng Diyos sa kanya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Sa aklat ng Mateo 27.46, sumigaw siya ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naramdaman niya ang kakilakilabot na paghihiwalay na dala ng kasalanan. Hindi na kayang batahin ni Jesus ang matinding paghihirap ng paghihiwalay nila ng kanyang ama. Nabiyak nito ang kanyang puso. Marcos 15:31. Sumigaw ang mga tao. Iniligtas niya ang iba. Hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. At iyan ang totoo. Hindi niya mailigtas ang sarili, pero naililigtas niya ang iba. Siya ay pambayad sa halaga ng nawalang lahi, nasirang kautusan at ang kabayaran ng kasalanan. Ganyan ang Panginoon na may pag-ibig. Hindi siya nasisiyahan hanggang maibalik ang tao sa kanyang pamilya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa lugar ng tao bilang kahalili. Si Jesus ay tinrato ng nararapat sa atin upang tayo tratuhin na nararapat sa Kanya. Siya ay hinatulan dahil sa ating kasalanan at nagdusa ng ating kamatayan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan ay mabibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at nananatili pa ring makatwiran. Hindi sa mabuting ginawa natin, kundi dahil ang Diyos ay makapagbibigay ng karangalan sa nagawa ni Kristo sa perpektong buhay na kanyang ipinamuhay. Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ang pinakapuso ng pagliligtas. Nang ang bantay sa kulungan ay nagtanong kay Pablo kung ano ang dapat niyang gawin, sumagot si Pablo, sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ganun pa man, ang isiping si Kristo ay nabuhay lamang sa sanlibutan ay hindi sapat. Hindi iyan nagliligtas na pananampalataya. Ang maniwala kay Jesus ay nangangahulugang kinikilala siyang namatay mahigit 1,900 taon na. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 3:5 at 6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Ang nagliligtas na pananampalataya ay nagtitiwala sa sakripisyo ni Kristo bilang buo at kumpletong kabayaran sa halaga ng bawat kasalanan na ating nagawa, sa paniniwala na hindi ang ating nagawa ang makapagliligtas sa atin, kundi kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin doon sa Kalbaryo. Walang taong makapagmamalaki na nailigtas niya ang kanyang sarili. Ang kaluwalhatian ay nasa Diyos lahat. Ang biyaya ay bahagi ng Diyos at ang pananampalataya ay bahagi ng tao. Lubos na magtiwala sa Diyos. Ang pagtanggap ng kaligtasan ay napakasimple, subalit ginagawang mahirap at komplikado ng iba. Ang tanong na dapat nating sagutin ay tulad ng tanong ng bantay sa bilangguan. Ayon sa Gawa 16:30, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? 4 na katotohanan tungkol sa kaligtasan. Unang katotohanan, ang kaligtasan ay kaloob na walang bayad, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ayon sa Efeso 2:8 at 9. Ngayon ang tanong ay, bakit ang kaligtasan ay dapat libre? Ang dahilan ay nasa ikalawa. Ang ikalawang katotohanan, tayong lahat ay nagkasala. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Ibig sabihin, hindi ako karapat-dapat sa regalo.
Hindi ako karapat-dapat sa kaligtasan. Ako'y nagkasala. Ako ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa aking kabutihan, kung gayon, hindi ako karapat-dapat nito, sapagkat ako'y nagkasala. Hindi ako maaaring maging mabuti. Iyan ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay kaloob. Ibinibigay ng libre sa akin. Ang ikatlong katotohanan, ang problema, ang kasalanan ay kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Iyan ang matinding suliraning ating kinakaharap. Makasalanan ako. Ano pat, nararapat akong mamatay. Hindi ako karapat-dapat sa regalo ng kaligtasan. Subalit ang Diyos ay may solusyon sa mga suliranin. Ang ikaapat na katotohanan, ang solusyon. Si Jesus ay namatay para sa atin. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 5:8. Apat na simpleng mga katotohanan. Una, ang kaligtasan ay kaloob na walang bayad. Ikalawa, tayong lahat ay nagkasala. Ikatlo, ang problema, ang kasalanan ay kamatayan. Ang ikaapat, ang solusyon. Si Jesus ay namatay para sa atin, na iyon ang buhay para sa atin kung tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Habang tayo ay makasalanan, si Jesus ay namatay para sa atin. Ngayon maaari niyong itanong, paano ko matatanggap ang walang bayad na kaloob? Apokalipsis 3:20. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Hahayaan niyo lang ba siya sa labas? O papapasukin ninyo siya? Sa pagtanggap natin kay Jesus, tatanggap tayo ng regalo ng buhay na walang hanggan. Nais ni Jesus na pumasok sa ating buhay. Papasukin natin siya. Ganyan kung paano natin tanggapin ang walang bayad na kaloob. Atin lamang itong aabutin at sasabihin, "Maraming salamat, Jesus. Pumasok kayo sa aking buhay. Pumasok kayo sa aking puso. Pamahalaan niyo ang aking buhay. Pamahalaan niyo ang aking puso." At kapag si Jesus ay pumasok na, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon. Dalawang mga bagay ang nangyayari kapag si Jesus ay pumasok. Ang una, pagsisihan natin ang ating kasalanan at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Unang Juan 1:9. Mga kaibigan, iyan ang napakagandang pangako. Ano man ang ating nagawa o saan man tayo nanggaling, anong uri ng buhay ang ating ikinabuhay, kahit na tayo pa ang pinakamakasalanan, maaari tayong lumapit kay Jesus at tanggapin ang kumpletong kapatawaran. Mga kaibigan, kapag si Jesus ay nagpatawad, kinakalimutan na niya ito. Maaaring nararamdaman mo na may ilang kasalanan na napakalaki upang mapatawad ka ng Diyos. Kapag si Jesus ay nagpatawad, kinakalimutan niya rin ito at dapat kalimutan na rin natin ito. Ayon sa Gawa 3:19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kapag lumapit tayo kay Jesus, tinanggap natin ang walang bayad na kaloob ng kaligtasan. Inaanyayahan natin siya sa ating buhay. Datapwat mayroon pang mangyayari kapag inanyayahan natin si Jesus sa ating mga puso. Binigyan tayo ni Jesus ng kalakasan upang magtagumpay. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihang mapaglabanan ang ating mga kasalanan at maging katulad niya, ang lumakad sa kanyang mga bakas. Ayon sa Juan 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihang maging kanyang mga anak. Hindi tayo mapipigilan ni Satanas. Hindi na tayo mga anak ng kadiliman. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihang lumakad sa kanyang mga bakas.
habang tayo ay naniniwala sa Kanya, habang tinatanggap natin ang handog na kaligtasan, bibigyan niya tayo ng kapangyarihang maging mananagumpay. Kapag tayo ay nadapa at muling magkasala, pagkatapos nating matanggap ang regalo, muli at muli niya tayong patatawarin. Pagkatapos ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na maging mananagumpay upang mulit-muling lumago tulad ni Jesus. Hindi tayo perpekto, pero tayo ay patatawarin. Ang paniniwala ay pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala at pagtanggap sa regalo ng kaligtasan. Kapag sinagot natin ang katok sa pinto ng ating puso at anyayahan si Jesus, lilinisin niya ang makasalanan nating puso at tayo'y patatawarin. At kung si Jesus ay manirahan sa atin, nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo dapat mag-alala kung tayo'y maliligtas at tatahang kasama ni Jesus magpakailanman. Ayon sa unang Juan 5:12 at 13, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ibinigay ni Jesus ang paanyaya sa lahat, kahit saan upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ayon sa Juan 3:16. Maaaring maramdaman mo na ikaw ay wala ng pag-asa, subalit hindi iyan totoo. Maaaring baguhin ng Diyos ang imposibleng sitwasyon tungo sa tagumpay. Walang buhay na masama, walang kasalanang napakalaki upang hindi mapatawad ng Diyos. Siya ay nakikinig at naghihintay. Bakit hindi mo buksan ang pintuan ng iyong puso at anyayahan si Jesus na pumasok at maging tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay? Siya'y naghihintay. Siya'y nakikinig. May isang bagay lang na hindi magagawa si Jesus. Iyon ay ang pilitin ka na buksan ang pintuan ng iyong puso sa Kanya. Tayo ang dapat magbukas ng pintuan sa Kanya. Siya ay masayang papasok kung ito'y bubuksan natin. Kaibigan, nais mo bang anyayahan si Jesus sa iyong puso?